King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 981. Pagkabigla. Hindi maganda, darating ang tatlong prinsipe. Naging solemn na ang ekspresyon ni Shi Yulei habang nakatingin sa malayo. Zhao Feng. Tumawag si Old Ying. Si Zhao Feng ang pinakamalakas na tao sa koponan ng Ninth Prince. Sa ngayon, nagawa niyang pigilan ang mahigit 12 emperor at quasi-sacred lords. Naniniwala si Old Ying na dapat magkaroon ng lakas si Zhao Feng para talunin ang tatlong prinsipe. Weng. Ang Ninth Prince ay dahan-daang humakbang, at ang pseudo-crown prince seal sa kanyang kamay ay nagsimulang kumurap. Ang magkasalungat na tatlong prinsipe ay pawang mga emperor. Sa kanila, ang lakas ng ikalawang prinsipe ay ang pinakamalapit sa ikasyam na prinsipe. Gayunpaman, ang lahat ay magiging ganap na naiiba kung gagamitin ng mga prinsipe ang kanilang Draconic Providence. Ang tatlong prinsipe ay magagawang pataasin ang kanilang lakas labanan sa quasi-sacred lord na ranggo o mas mataas pa. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang tatlong prinsipe ay hindi nakakalap ng maraming Draconic Providence. Sa loob ng Little World of Wind Lightning ni Zhao Feng. Zhao Feng, nagnanakaw ka sa amin. Kasuklam-suklam ka talaga. Zhao Feng, hindi mahalaga kung natrap mo kami. Natalo ka. Ang kapangyarihang labanan ng tatlong prinsipe ay magiging napakalapit sa ranggo ng Sacred Lord kapag ginamit nila ang kanilang Draconic Providence. Mahigit sa 12 tao na nakulong ni Zhao Feng ang nakadama na ang tatlong prinsipe ay pumasok sa larangan ng digmaan at tuwang-tuwa sila. Hihihi, dahil nakuha ko na ang Dragon Jades mo at wala ni isa sa inyo ang gustong umalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Biglang tumawa ng malamig si Zhao Feng. Whoosh! Isang nagliliyab na malasalaming apoy ang kumalat sa katawan ni Zhao Feng. Ito ay habang siya ay naliligo sa apoy, at siya ay nagmukhang isang nagninangas na demonyong soberanya na may karagdagan ng Sacred Lightning Body. Ito ang Blood Devil Sun Bloodline. Tama nga ang balita. Si Zhao Feng ay may bloodline talaga ng Blood Devil Sun ng Tai family. Lahat, pigilan si Zhao Feng at hintayin ang pagdating ng tatlong prinsipe. Habang ang mga eksperto na nakulong sa Little World ni Zhao Feng ay medyo nagulat, ang pagsakop sa Heaven's Legacy City ang pinakamahalagang bagay ngayon. Pinilit nilang ilabas ang Dream Pollen at nakatakas mula sa mga ilusyon matagal na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit sila nanatili sa Little World ni Zhao Feng ay dahil nakita nila ang tatlong prinsipe na pumapasok sa labanan. Naghanda ang lahat ng mga eksperto na magsama-sama. Hanggat maaari nilang pigilan si Zhao Feng, darating ang tatlong prinsipe at sakupin ang Heaven's Legacy City. Boom! Sa pagsabog na paglabas ng Blood Devil Sun Bloodline, nawala ang figure ni Zhao Feng sa isang iglap. Mag-ingat! Naramdaman ng isang quasi-sacred lord ang lokasyon ni Zhao Feng at agad na tumawag. Sa susunod na sandali, sa gitna ng isang pagsabog ng apoy at kidlat na yumanig sa kalangitan, isang emperor sa grupo ang nadurog sa mga piraso ng suntok mula kay Zhao Feng. Natahimik ang mga kalaban nang makita nilang agad na pinatay ni Zhao Feng ang isang peak emperor. Nahulaan na nila na ang lakas ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng Sacred Lords, ngunit kahit ilang aktwal na Sacred Lords ay hindi kasing bilis niya. Bilis, pigilan siya. Umungol si Zhou Yuan habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang iba ay nakabawi lahat mula sa pagkabigla at inilipat ang kanilang Zhou Yuan para harangan si Zhao Feng. Hindi nila maaaring hayaang umasa si Zhao Feng sa kanyang bilis at dahan-dahan silang ibinaba isa-isa. Boom! Sa isa pang pagsabog, nag-iwan si Zhao Feng ng isang alon ng apoy at kidlat habang siya ay naging isang kidlat at sumusugod patungo sa isang grupo na may mas kaunting tao. Bam! Isang emperor ang nagpalibot sa kanyang True Yuan at bumuo ng defensive barrier nang makita niyang papalapit si Zhao Feng, ngunit dinurog pa rin siya ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, sumabog ang kanyang katawan. Ang True Yuan ni Zhao Feng ay pinalakas sa Little World of Wind Lightning. Ang kanyang bilis at kapangyarihan ay maaaring ganap na ilabas. Kung ang grupong ito ng mga tao ay unang nasira ang Little World ni Zhao Feng, maaaring nagawa nilang magdulot ng problema kay Zhao Feng, ngunit ang sitwasyon ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Zhao Feng. Wala na silang pagkakataong makaalis sa Little World ni Zhao Feng. Org! Ang isa pang emperor ay madaling nabasag ni Zhao Feng. Ang puso ng kapwa-kaibigan at kalaban ay nanginginig. Mabuti. Hanggat kayang tapusin sila ni Zhao Feng, may pag-asa pa rin tayo.
Kalmado ang boses ng Old Ying. Sa kabilang panig, nanginginig ang mga kalaban na lumalaban sa Sky Shaking Golden Apes at ang iba pang miyembro ng team ng Ninth Prince. Pinatay ni Zhao Fang ang mga Emperor na kasing dali ng pagpatay ng mga manok. Ang mga kaaway ay maaari lamang ilagay ang kanilang pag-asa sa tatlong prinsipe. Zhao Fang, tumigil ka. Nakita ng tatlong prinsipe na nagmamadaling lumapit sa tagpong ito at umungol. Isang grupo ng mga tanga. Nagmura ang ikalimang prinsipe. Ang grupo ng mga tao na nasa Little World ni Zhao Fang ay inisip na walang magagawa si Zhao Fang sa kanila, at ngayon sila ay pinapatay. Kung inatake nila ang Little World ni Zhao Fang ng buong lakas sa simula, magiging maayos ang lahat. Sirain muna natin ang Little World ni Zhao Fang. Malungkot ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe. Hindi na nila maaaring hayaang patayin pa ni Zhao Fang ang kanilang mga miyembro. Ho! Ang iba pang dalawang prinsipe ay tumango, at lahat sila ay bumunot ng kanilang mga espada habang ipinapaikot nila ang kanilang True Yuan, at isang dragon na gawa sa liwanag ang bumaril sa hangin. Hindi maganda, gustong sirain ng tatlong prinsipe ang Little World ni Zhao Fang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Old Ying. Siya ay nakikipaglaban sa isang quasi-sacred lord ngayon at hindi siya nakakatulong. Masama kung mawawasak ang Little World ni Zhao Fang. Si Shi Yulei ay may mabigat na puso. Sa ngayon, hinaharangan niya ang isang grupo ng mga pag-atake para sa iba pang mga miyembro. Walang masyadong tao sa team ng Ninth Prince na kayang lumaban. Kung hindi dahil sa tatlong Sky Shaking Golden Apes na pumipigil sa ilan sa mga kalaban, matagal na silang natalo. Tumingin si Zhao Fang sa tatlong prinsipe at iwinagayway ang kaliwang kamay. Lumitaw ang 8 bubuyog na kasing laki ng kamao. Naglabas sila ng nakakatakot na aura, at direktang lumipad sila patungo sa tatlong prinsipe na akmang sisilekay. Hindi maganda. Iyan ay 5 poison distinct bees. Umatras. Bulalas ng ikalawang prinsipe, at agad na sumuko ang tatlong prinsipe sa pag-atake at nagsimulang umatras. Medyo alam nila ang kasaysayan ng 5 poison distinct bees. Boom! 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 8 picking level na mga bubuyog ang nawasak sa sarili habang umaatres ang tatlong prinsipe. Bagaman ang shockwave lamang ang umabot sa tatlong prinsipe, ang pagpapakamatay ng Vikings ay nagawang kritikal na pagbabante sa mga emperor. Ang pagsira sa sarili ng 8 Vikings ng sabay-sabay ay tiyak na may malaking epekto sa tatlong prinsipe. Ang tatlong prinsipe ay may pangit na ekspresyon. Nawalan sila ng maraming draconic providence sa self-destruction ng 5 poison distinct bees. Zhao Fang, magandang trabaho. Bulalas ng Old Ying. Ginamit ni Zhao Fang ang 5 poison distinct bees para pilitin na bumalik ng kaunti ang tatlong prinsipe. Nagbigay ito kay Zhao Fang ng oras upang tapusin ang iba pang mga kaaway sa loob ng kanyang Little World. Ano ito? Ikalawang prinsipe, iligtas mo kami. Ang tatlong prinsipe ay pinilit na bumalik ni Zhao Fang. Ang mga eksperto na nakulong sa Little World ni Zhao Fang ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa nang makita nila ito. Itinago pa ni Zhao Fang ang ilan sa kanyang mga kakayahan. Kalokohan, ginamit sana ni Zhao Fang ang 5 poison distinct bees para talunin tayo sa simula pa lang. Tawag ng isang emperor. Malamang naisip niya na hindi niya kailangang gawin iyon. Naramdaman ng isang quasi-sacred lord na nanlamig ang kanilang katawan. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ng lahat ng iba pang miyembro, at nagsimula silang manginig. Sa katunayan, pinilit na sila ni Zhao Fang sa desperasyon kahit na hindi ginamit ang 5 poison distinct bees. Boom! Sa panahong natulala ang lahat, nilamon ng Scarlet Lightning Fire na kamao ni Zhao Fang ang dalawa pang emperor. Tumakbo. Ayoko pang mamatay. Zhao Fang, huwag mo akong patayin. Nagmakaawa si Zhu Yuan kay Zhao Fang habang umaatres. Sa ngayon, 5 emperor ang pinatay na ni Zhao Fang. Kahit nasirain man nila ang Little World ni Zhao Fang ngayon, hindi sila ang makakapareha niya. Wala na silang gana na lumaban pa, at lahat sila ay tumakas patungo sa direksyon ng tatlong prinsipe at umaasa na darating ang mga prinsipe sa lalong madaling panahon at iligtas sila. Ikinumpas ni Zhao Fang ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at nag-iwan ng isang guhit ng liwanag habang siya ay direktang lumitaw sa harap ng lahat at hamarang sa kanilang daan. Zhao Fang, hayaan mo kami, pakiusap. Hindi na kami muling sisilekay. Nakuha mo na ang Dragon Jades na, pakiusap, hayaan mo na lang kami.
Ang lahat ay nasa lubos na kawalan ng pag-asa. Hindi sila makatakas mula sa little world ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ang pinakamabilis sa kanyang sariling little world, at sa pagdaragdag ng kanyang malakas na pisikal na kapangyarihan, walang sino man ang kanyang katapat. Tatlong prinsipe, ibigay mo ang iyong pseudo crown prince seals kung hindi ay magsisimula ako ng patayan. Mababa ang tingin ni Zhao Fang sa lahat mula sa itaas tulad ng Diyos ng bagyo at kidlat. Nahulog ang puso ng tatlong prinsipe nang marinig nila ito. Kung papatayin ni Zhao Fang ang lahat ng mga ekspertong ito, si Zhao Fang ang sisisihin. Si Zhao Fang ang malupit na pumatay sa kanila, na nagkasala ng higit sa 100 puwersa sa Great Gun Lord Dynasty. Gayunpaman, naging ganap na iba ang lahat ng sabihin ito ni Zhao Fang. Kung tinanggihan ng tatlong prinsipe si Zhao Fang at pagkatapos ay papatayin ni Zhao Fang ang lahat, ang tatlong prinsipe ang may kasalanan. Sila ang sumuko sa buhay ng kanilang mga miyembro para lang mapanatili ang kanilang draconic providence. Zhao Fang, huwag kang manggahas na patayin ang aking mga miyembro. Ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe ay nanatiling pareho habang siya ay umatungal. Natigilan ang dalawa pang prinsipe. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Maganda ang ideya ni Brother Second Prince. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Fifth Prince. Ang ikalawang prinsipe ay gumagamit ng kanyang sariling paraan upang tanggihan si Zhao Fang. Kung pinatay pa rin ni Zhao Fang ang lahat ng miyembro nila, hindi ito dahil sa ayaw silang iligtas ng mga prinsipe, ito ay dahil wala silang sapat na oras para gawin iyon. Ang ikalima at ikalabindalawang prinsipe ay sumigaw din at sumunod sa second prince habang sinusugod nila si Zhao Fang muli. Ang True Yuan ay dumaloy sa kanilang mga espada, at naghanda silang wasakin muli ang little world ni Zhao Fang. Hihihi. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at muling lumitaw ang 8 makamandag na bubuyog. Ang 8 poison distinct bees ay direktang sinusugod sa tatlong prinsipe. Ang isa sa kanila ay bahagyang mas malaki kaysa sa iba at may mas matingkad na kulay, ito ay isang The Emperor. Boom! 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 Muling natakot ang tatlong prinsipe. Ang kapangyarihan ng 5 poison distinct bees na pagsira sa sarili sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa dati. Ang ikalabindalawang prinsipe ay hindi sinasadyang nahawakan ang nakal-alasong hangin, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang pangit. Mayroon pa siyang 5 poison distinct bees. Naging berde ang mukha ng ikalawang prinsipe, ngunit wala siyang magawa. Hindi mabilang na mga eksperto sa larangan ng digmaan ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso habang nakatingin kay Zhao Fang. Ang mga kaaway na lumalaban pa rin kay Old Ying at kasama ay napuno ng takot, at unti-unti silang nawalan ng gana na lumaban. Ang kalamangan na orihinal na mayroon sila ay nabaligtad dahil sa paglahok ni Zhao Fang. Ang Beast Horde ay nagsimulang umikot matapos silang kontrolin ni Zhao Fang, at ang tatlong Sky-Shaken Golden Apes at ang kanilang mga bagong bloodline ay tumulong sa team ng Ninth Prince na pigilan ang maraming eksperto. Si Zhao Fang mismo ang nakakulong ng higit sa 100 ng mga kaaway at pinigilan ang tatlong prinsipe sa pagpasok ng mag-isa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na ang tatlong prinsipe ang matatalo. Ang mga tao sa iba pang tatlong Heaven's Legacy cities ay natigilan din nang tumingin sila sa labanang ito. Ang koponan ng 7th Prince na handang lumabas anumang oras ay hindi na lumitaw. King of Gods, Kabanata 982. Ang ikatlong yugto. Naging pangit ang ekspresyon ng tatlong prinsipe. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang magiging resulta. Ang mga desisyon na kailangan nilang gawin ngayon ay napakahirap. Kung gusto nilang pindutin ang pag-atake, hindi sila maaaring manalo, ngunit kung gusto nilang umatras, lahat ng miyembrong na hostage ni Zhao Fang ay mamamatay. Higit pa rito, ang 7th Prince ay nagtatago pa rin sa likod nila ng buong lakas. Kahit na ang tatlong prinsipe ay nagbayad ng mabigat na halaga at kahit papaano ay nagawang talunin ang koponan ng ika-9 na prinsipe, hindi sila makakapagtanggol laban sa pananambang ng ika-7 prinsipe. Lahat ng ginawa nila sa huli ay magsisilbing daan para sa ibang tao. Kung kayong tatlo ay hindi handang ibigay ang pseudo Crown Prince Seal, may isa pang paraan na makakapagligtas sa inyong mga miyembro. Muling tumunog ang walang emosyong boses ni Zhao Fang. Parehong kaibigan at kalaban ay alam ng lahat kung ano ang pamamaraang ito. Sige. Inaamin kong natalo ako. Ang ikalawang prinsipe ay malamig na tumingin kay Zhao Fang, itinaas ang kanyang pseudo Crown Prince Seal, at ibinuhos ang isang surge of intent dito.
Kahit anong gawin nila ngayon, talo sila. Gayunpaman, ayaw ng ikalawang prinsipe na sayangin ang kanyang pagsisikap para lang makinabang ang ikapitong prinsipe at ayaw niyang ibigay ang kanyang Draconic Providence kay Zhao Fang. Kung ang mga miyembro niya ay namatay din dito, baka magbago ang isip ng mga puwersang sumuporta sa kanya. Brother Second Prince, huwag magmadali. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng Fifth Prince. Alam din niya kung ano ang ibig sabihin ni Zhao Fang, ngunit hindi niya kayang aminin ang pagkatalo sa harap ng napakaraming tao. Alam niya na ang ikalawang prinsipe ay isang taong hindi nakipagsapalaran, ngunit sa sandaling umalis ang ikalawang prinsipe, ano ang gagawin ng ikalimang prinsipe at ikalabindalawang prinsipe? Kaya, kinailangan ng ikalimang prinsipe na hikayatin ang ikalawang prinsipe. Ang ikalawang prinsipe ay hindi nag-abala sa Fifth Prince, nagpadala lamang siya ng hudyat para sa tulong mula sa Pseudo Crown Prince Seal. Weng. Isang malalim at komplikadong hanay ang kumalat mula sa Pseudo Crown Prince Seal. Kasabay nito, isang liwanag ang kumislap mula sa lahat ng Dragon Jades na konektado sa Pseudo Crown Prince Seal ng Second Prince, at nagsimulang mag-activate ang isang array. Ho! Ang ikalawang prinsipe at ang kanyang pangkat ay umalis sa larangan ng digmaan. Brother Fifth Prince, ano ang dapat nating gawin? Hindi alam ng ikalabindalawang prinsipe ang gagawin matapos makitang umalis ang ikalawang prinsipe. Patay ang ekspresyon ng Fifth Prince at hindi rin alam kung ano ang gagawin. Habang nag-iisip ang dalawang prinsipe kung ano ang gagawin, sa loob ng Little World of Wind Lightning. Dahil ang mga prinsipe na sinusuportahan mo ay ayaw kang iligtas, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Ang boses ni Zhao Fang ay umalangaw-ngaw sa buong Little World, at ang mga nabubuhay pa sa Little World ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng takot at bumagsak sa lupa. Huwag mo akong patayin. Ikalimang prinsipe, mangyaring iligtas ako. Handa akong ibigay lahat ng kayamanan ko. Huwag mo lang akong patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ng Ocean Guarding Hall. Boom! Ho! Ang Little World of Wind and Lightning ni Zhao Fang ay biglang bumagsak, at mas malakas na presyon ang bumagsak sa mga nasa loob pa rin. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng Wind and Lightning ay bumaba sa Little World. Boom! Ang Scarlet Wings of Lightning sa likod ni Zhao Fang ay kumitil ng buhay ng mga natitirang tao. Whoosh! Matapos makumplito ito, nawala ang Little World of Wind and Lightning ni Zhao Fang. Dama po siya sa ibabaw ng metalikong pader ng lungsod at nagpakita ng isang malabong ngiti habang nakatingin sa malayo. Nanginginig ang mga miyembro ng pangkat ng Seventh Prince na 100 milya ang layo. Anyayahan na sana nila ang ikalabindalawa at ikalimang prinsipe sa isang alyansa, ngunit agad na pinatay ni Zhao Fang ang isang grupo ng mga Emperor at Quasi-Sacred Lords. Pinatay niya silang lahat. Nanginig ang puso ni Jiang Hao. Mukhang isinasaalang-alang tayo ni Zhao Fang sa simula. Nag-iba ang ekspresyon ng scholar habang may iniisip. Paano ito posible? Hindi naniwala ang Seventh Prince. Bagamat ang mga aksyon ni Zhao Fang ngayon ay talagang nabigla sa kanila, sinabi ng scholar na ginawa ni Zhao Fang ang kanyang plano sa isip nila mula pa sa simula. Ang Seventh Prince ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Naiintindihan ko na ngayon. Ang dahilan kung bakit pinili ni Zhao Fang na pumasok sa sandaling ito ay upang maiwasan ang tatlong prinsipe na nagtatrabaho sa atin. Biglang naintindihan ng scholar. Si Zhao Fang ay pumasok sa pag-iisa at nagbunyag ng isang kapintasan upang ang tatlong prinsipe ay umatake. Nang makita iyon, nagpa siya ang ikapitong prinsipe na manatili na lamang at maghintay upang makinabang sa kanilang laban sa halip na makipagtulungan sa tatlong prinsipe. Paano ito posible? Napatulala si Jiang Hao matapos marinig ang sinabi ng scholar. Gayunpaman, tama ang sinabi ng scholar. Ngayon ang huling araw. Kung wala na silang ibang magagawa, ang Seventh Prince ay maaaring makipagtambalan nga sa tatlo pang prinsipe. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tatlong prinsipe ay lubos na natalo, at ang pangalawang prinsipe ay umamin na ng pagkatalo. Nakipagtambalan man sila ngayon sa natitirang dalawang prinsipe, may kakayahan ang koponan ng Ninth Prince na lumaban. Natalo tayo ng hindi man lang nakipag-away. Napabuntong hininga ang scholar. Naramdaman ng mga kaaway na nasa isang pagkapatas pa rin laban sa Sky-Shaking Golden Ape sa pader ng lungsod na nanginginig ang kanilang mga puso at binti nang makita nilang pinatay ni Zhao Fang ang mga natitirang Emperor at Quasi-Sacred Lords. Tumakbo. Angal ng ikalimang prinsipe. Siya ay sumuko sa pag-atake sa lungsod.
Gayunpaman, hindi siya umamin ng pagkatalo kahit na siya ay ipapadala pa rin sa pagtatapos ng ikalawang yugto ngayong gabi. Bilisan mong umatras. Bulalas din ng ikalabindalawang prinsipe. Ang mga kaaway sa pader ng lungsod ay agad na gumamit ng kanilang mga lihim na pamamaraan para tumakbo, at ang kanilang beast horde sa ibaba ay mabilis ding umatras sa ilalim ng utos ng mga beast tamers. Gusto mong umalis? Si Shi Yulei ay nakaramdam ng labis na pagmamayabang at naghanda upang habulin ang kalaban. Hindi na kailangang habulin sila. Pinigilan ni Zhao Feng si Shi Yulei. Kasabay nito, isang mahinang pag-usad ng mental energy ang dumaan sa kanyang kaliwang mata. Nakumpleto na niya ang kanyang marka ng God Eye. Hahaha. Nanalo tayo. Alam din ni Shi Yulei ang katwiran sa likod ng hindi paghabol sa isang natalong kaaway kung sakaling magpasya silang magpakawala ng isang todo ataking gantimpala sa kanilang kawalan ng pag-asa. Ang mga miyembro ng koponan ng Ninth Prince ay agad na nagpakawala ng hininga, at sa paanuman ay naramdaman nila na ang laban na ito ay hindi kasing hirap ng una nilang inaakala. Zhao Feng, ang iyong tagumpay ay upang akitin sila, tama ba? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Old Ying at tila naiintindihan niya kung bakit pinili ni Zhao Feng na lumampas sa sandaling ito at magbunyag ng kahinaan. Kung ang tatlong prinsipe ay nakipagtulungan sa ikapitong prinsipe, kahit si Zhao Feng ay walang magagawa. Sa makatuwid, sinadyang ihayag ni Zhao Feng ang isang kahinaan sa pangkat ng ikasyam na prinsipe upang magudyok ng mabilis na pag-atake. Ang pagharap sa isang kaaway na may napakalaking kapintasan, lahat ay magkakaroon ng kani-kanyang ideya. Bakit sila magsasama-sama kung hindi naman nila kailangan? Nang marinig ang sinabi ni Old Ying, tila naintindihan din ng iba. Sa labanang ito, hindi lang nila natalo ang tatlong prinsipe sa ibabaw, pinilit din nilang mawalan ng pag-asa ang pangkat ng Seventh Prince, na nagtatago sa dilim. Parang pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Kahit na ang natitirang dalawang prinsipe ay nakipagtulungan sa Seventh Prince sa puntong ito, imposibleng masakop nila ang Legacy City ng Ninth Prince's Heaven's Legacy. Ang koponan ng Ninth Prince ay nakakuha ng matatag na kontrol sa lungsod na ito. Hihihi, hindi pa rin tapos. Nagpakita si Zhao Feng ng mapaglarong ngiti. Ho! Isang maitim na silver bow na may misteryosong malatadpole na marka ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ng Ninth Prince ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Ginamit ni Zhao Feng ang marka ng God Eye upang maramdaman ang lokasyon ng Fifth Prince. Weng! Jiang! Binawi ni Zhao Feng ang bowstring at ipinasok ang kanyang Fire of Wind Lightning dito. Isang arrow na gawa sa eskarlata na kidlat ang nagsimulang mag-condense sa Skylocking Bow. Whoosh! Si Zhao Feng ay biglang nagpaputok ng palaso. Ang Fifth Prince, na nakatakas ng napakalayo ngayon, ay parang may pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Biglang lumingon ang ikalimang prinsipe at nakita niya ang isang palaso ng eskarlata na kidlat na tumatama sa kanya. Ambush! Natigilan ang ikalimang prinsipe, at agad niyang inikat ang kanyang throw yuan para magpakawalan ng defensive technique. Boom! Nang mawala ang alikabok, ang katawan ng Fifth Prince ay pinaso na itim. Kung wala ang Draconic Providence, isa lang siyang Emperor at halatang hindi mapipigilan ang pag-atake ni Zhao Feng. Kung ngayon lang ginamit ni Zhao Feng ang Skylocking Bow ng buong lakas, maaaring kinuha ng arrow na ito ang buhay ng Fifth Prince. Paano ito posible? Paano pa rin tayo aatakehin ni Zhao Feng mula sa malayo? Pinaikit ng ikalabindalawang prinsipe ang kanyang mga mata at nakita si Zhao Feng na may hawak na busog sa pader ng lungsod. Alis na tayo dali. Ang lugar na ito ay masama. Ang Fifth Prince ay galit at bigo, ngunit wala siyang magagawa. Whoosh! Isa pang arrow ang bumaril. Sa pagkakataong ito, ang target ay ang ikalabindalawang prinsipe. Boom! Zhao Feng. Nanlalaki ang mga mata ng ikalabindalawang prinsipe sa galit. Ang dalawang prinsipe ay umatras ng isa pang 200 milya, ngunit ang mga mahiwagang palaso ay patuloy na umuulan sa ikalima at ikalabindalawang prinsipe. Naramdaman ng mga miyembrong sumunod sa dalawang prinsipe ang pagkibot ng kanilang mga puso. Hindi mahalaga kung saan tumakbo ang dalawang prinsipe. Ang mga arrow na ipinutok ni Zhao Feng ay tila may mga mata at laging mahahanap ang dalawang prinsipe. Ang Draconic Providence sa loob ng Pseudo Crown Prince Seals ng dalawang prinsipe ay tuluyang naubos, at napilitan silang humingi ng tulong. Nagresulta ito sa pag-teleport sa kanilang lahat.
Walang sino man sa pader ng lungsod ng Ninth Prince ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Zhao Fang. Patuloy lang siya sa paghila ng kanyang bowstring at pag-shoot ng mga arrow sa random na direksyon. Gayunpaman, malinaw na nakita ng lahat sa Great Gun Imperial Palace ang nangyari. Nagawa ni Zhao Fang na tamaan ang dalawang prinsipe sa pamamagitan lamang ng casual na paghila sa kanyang busog kahit ilang libong milya ang layo. Kahit na ang pinaka-propesyonal na mga mamamana sa Lord Dynasty ay hindi magawa ito. Huminto ang ikalawang prinsipe, at bigla niyang naramdaman na ang pag-amin ng pagkatalo at pagpili na umalis ay isang napakatalino na desisyon. Sa sandaling ito, ang 5th at 12th princes ay labis na nataranta at ganap na nasusunog na itim, at napilitan pa rin silang humingi ng tulong. Kung ikukumpara sa kanya, mas nawalan ng mukha ang dalawa pa. Ang mga may-ari ng 4 na Heaven's Legacy cities ay halos ganap na nakumpirma, at naalala ng mga eksperto ng maraming puwersa si Zhao Fang. Ang kanyang kalmado at kritikal na pag-iisip, malakas na lakas, at hindi mabilang na mga diskarte ang nagpahanga sa kanya. Ang mga mukha ng lahat ng mga eksperto sa loob ng bulwagan ng Ninth Prince ay pula. Hindi nila akalain na ang ika-9 na prinsipe ay magagawang sakupin ang isang Heaven's Legacy City at makapasok sa ikatlong yugto ng paglilitis sa Crown Prince. Master. Namamaga ang mga mata ni Bi Qingyo habang nakatingin sa screen ng ika-9 na prinsipe ng may pagmamahal at pagkamangha. Tulad ng inaasahan kay Grand Elder. Tumangala din si Zhang Jie kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay marahil ang tanging tao sa kasaysayan ng Lord Dynasty na natalo ang isang Sword Lord bilang isang maliit na hari. Zhao Fang. Malungkot ang ekspresyon ni Tai Hongnan. Ang pagpapakitang iyon mula kay Zhao Fang ay nagparamdam pa sa kanya na kunin si Zhao Fang bilang kanyang disipulo, ngunit sa kasamaang palad, ayaw ni Zhao Fang na bumalik sa Tai family, at ang kanyang kaluluwa ay hindi rin mula sa Tai family. Elder Hongnan, ano ang dapat nating gawin kay Zhao Fang? Tanong ni Tai Litian. Hindi sumagot si Tai Hongnan. Sila ay orihinal na gagamit ng mas mapuwersang pamamaraan, ngunit ngayon ay kailangan niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa iba pang elder ng pamilya. Sa loob ng bulwagan ng ika-13 prinsipe. Itong Zhao Fang. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may pangit na ekspresyon. Dahil sa potensyal ni Zhao Fang, hindi siya mapalagay. Higit pa rito, ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Fang ay nagpasakit din ng kanyang ulo. Pagsapit ng gabi, ang mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince ay pinalabas ng Stone Tablet. Ang paglilitis sa Crown Prince ay pumasok sa ikatlong yugto, ang labanan sa pagitan ng mga prinsipe. King of Gods, Kabanata 983. Paglipat ng Maze Palace. Ang 4 na prinsipe lamang at ang kanilang mga miyembro ng koponan na nasa Heaven's Legacy City lamang ang nanatili sa Imperial Tombs. Sa wakas ay nakahinga na ang mga koponan ng 8th at 9th Prince. May 10 araw na pahinga hanggang sa magsimula ang ikatlong yugto. Magpahinga na tayo at makabawi sa ating peak state. Tumingin si Old Ying sa mga pagod na miyembro. Lahat ay naglagay ng maraming pagsisikap upang sakupin ang Heaven's Legacy City na ito at sila ay ganap na napagod. Old Ying, ano nga ba ang ikatlong yugto? Hindi maiwasang magtanong ni Josuer. Naitanong na niya ito dati, ngunit sinabi ni Old Ying na masyado pang maaga at walang silbi na sabihin sa kanila bago ito maabot. Ang labanan sa pagitan ng mga prinsipe ay ginanap sa pagitan ng 4 na Heaven's Legacy Cities. Ang Heaven's Legacy Cities ay magsisimula ng isang laro, at ang mga kalahok ay malinaw na ang 4 na prinsipe at ang kanilang mga koponan. Dahil oras na ngayon, sinabi sa kanila ni Old Ying ang lahat ng nalalaman niya. Sa simula, mayroon lamang isang maliit na pagkakataon na ang 9th Prince ay aktwal na masakop ang isang Heaven's Legacy City, at kung siya ay mapalad at lahat ay naging perpekto. Sa makatuwid, walang saysay na sabihin sa iba ang tungkol sa ikatlong yugto. Sa katunayan, iyon ay makagambala lamang sa kanila mula sa kasalukuyang sandali. Kahit ngayon, parang nasa panaginip si Old Ying. Hindi niya inasahan na ang ika-9 na prinsipe ay kapantay ng ika-4, ika-13, at ika-8 prinsipe at talagang masakop ang kanyang sariling Heaven's Legacy City. Mukhang kawili-wili iyon. Tumanggo si Josuer sa kalahating pag-unawa. Nagulat si Zhao Fang. Ang Heaven's Legacy Cities ang nagbigay ng grounds para sa labanan sa pagitan ng mga prinsipe. Malamang na gumugol ang mga imperial ng maraming mapagkukunan para makipagdeal sa Heaven's Legacy Cities.
Walang nakakaalam kung anong klaseng laro ang itatakda ng Heaven's Legacy Cities. Mayroong mga laro na lumitaw ng maraming beses mula noong unang pagsubok ng Crown Prince, ngunit palaging naperpekto ang mga ito sa susunod na pagkakataon upang matiyak na patas ang laro. Paliwanag ni Old Ying sa lahat. Dahil walang larong eksaktong pareho sa alinman sa mga pagsubok noon, mahirap gumawa ng mga paghahanda para dito. Bilang karagdagan, dahil ito ay isang laro at hindi isang direktang pag-aaway ng lakas, maraming mga kadahilanan ang kasangkot. Siyempre, ang pangunahing punto ng larong ito ay Draconic Providence. Binigyang diin ni Old Ying. Sa ika-4 na yugto, ang Fight for the Grand Seal, ito ay karaniwang isang pag-aaway sa pagitan ng Draconic Providence. Hindi pa ito nagbago noon, at alam ito ng sino mang may alam tungkol sa paglilitis sa Crown Prince. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ikatlong yugto, ito ang huling pagkakataon upang makakuha ng higit pang Draconic Providence. Ang ika-9 na prinsipe ay may pinakamababang Draconic Providence sa loob ng kanyang pseudo Crown Prince Seal kumpara sa iba pang mga prinsipe sa loob ng Imperial Tombs. Kung gusto niyang maging Crown Prince, kailangang talunin ng 9th Prince ang iba pang 3 prinsipe sa ikatlong yugto o kung hindi ay maalis siya sa ikatlong yugto. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang nating ibigay ang lahat. Nakangiting sabi ng 9th Prince. Sa isang tiyak na antas, napatunayan na ng ika-9 na prinsipe ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-abot sa yugtong ito. Ito ang kanyang orihinal na layunin, upang patunayan ang kanyang sarili bilang isang prinsipe. Halos imposibleng talunin natin ang ika-13 at ika-4 na prinsipe, pero napakalaking papel ng swerte sa ikatlong yugto. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga profesional na ahensya ng impormasyon ay hindi mahuhulaan kung sino ang magiging Crown Prince, patuloy ni Old Ying. Natatakot siya na baka ma-pressure ang lahat. Ang Crown Prince ay hindi palaging tinutukoy kung sino ang pinakamalakas. Nagkaroon ng hindi bababa sa isang pagkakataon ng isang prinsipe na nireranggo ang ika-5 na naging Crown Prince. Dagdag ni Shi Yulei. Natakot siyang baka ma-pressure din ang iba, kaya nakipagtulungan siya kay Old Ying at sa 9th Prince. Kaya may pagkakataon pa si Brother 9th Prince. Huwag kang mag-alala. Biglang tumayo si Josué at tinapik ang balikat ng 9th Prince. Tumingin sa paligid sina Shi Yulei at Old Ying, at ang kanilang mga ekspresyon ay agad na tumigas. Sa katotohanan, ang mga miyembro ng koponan ng 9th Prince ay hindi nakaramdam ng pag-aalala. Malinaw na si Josué ay isang taong walang pakialam sa simula. Nakapikit si Shen Jizi habang tahimik na nakaupo sa gilid, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang kinakalkula. Si Zhao Feng ay tila pumasok sa isang estado ng paglilinang, at pagkatapos na mamarkahan si Jing Kai ng Dark Heart Seal, ang kanyang saloobin ay nagbago rin ng malaki. Si Su Qingling lamang ang nakadama ng pananagutan at may solemn na saloobin. May natitira pang 10 araw. Sinisikap ng lahat na dagdagan ang iyong lakas hanggat maaari at maging handa. Sabi ni Old Ying bago umalis kasama ang ika-9 na prinsipe. Nang makitang natapos na ang pulong, tumayo si Zhao Feng at umalis din. Kahit na siya ay pumasok sa isang estado ng paglilinang, alam niya pa rin ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo pati na rin ang kanyang sariling mga palad at mga daliri, kaya't malinaw na narinig niya ang bawat palitan. Si Zhao Feng ay kasalukuyang nililinang ang andayang Sacred Lightning Body. Matapos makipaglaban sa kanyang Sacred Lightning Body sa napakatagal na panahon, at sa tulong ng Death Intent ng Emperor of Death na itulak ang kanyang potensyal, maaari na ngayong linangin ni Zhao Feng ang andayang Sacred Lightning Body. Ang pagbawas ng pinsala ng isang hindi namamatay na katawan ay napakalinaw. Maaari nitong ganap na baliwalain ang mga normal na pag-atake. Higit pa rito, ang hindi namamatay na katangian ay maaaring umakma sa Sacred Body ng isang Sacred Lord. Si Zhao Feng ay naging Emperor pa lamang, ngunit kailangan niyang lumikha ng matibay na pundasyon upang makapasok sa Mystic Light Realm at sana ay magtagumpay sa kanyang unang pagsubok. Nakuha rin niya ang kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique. Pakiramdam niya, kung linangin niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa pinakamataas na antas, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Oo nga pala, Josué, alam mo ba kung para saan ang Free Life Evil Ghost Flower? Biglang may naisip si Zhao Feng. Ang bulaklak ng multo na orihinal na hindi niya pinapahalagahan sa Imperial Sky Inheritance ay napakahalaga sa Sacred Lord Black Demon.
Naniniwala siya na ang Free Life Evil Ghost Flower ay dapat maging kapakipakinabang sa maraming iba't ibang lugar, hindi lamang sa isa. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Ang Free Life Evil Ghost Flower ay isang top-tier na material upang lumikha ng isang clone ng demonic daw, at maaari nitong palakihin kung gaano kabilis na buo ang clone pati na rin ang pagtaas ng kapangyarihan ng isang tao. Bahagyang nagulat si Josuer. Si Zhao Feng ay hindi pa nakakapag-cultivate ng anumang demonic Dao techniques noon, kaya bakit niya ito tinatanong tungkol sa bagay na iyon? Pinaplano mo bang gumawa ng clone na naglilinang sa demonic Dao mamaya? Tanong ni Josuer. Maaaring nakakuha si Zhao Feng ng isang bihirang demonic Dao clone secret skill sa isang lugar. Hindi, nagtatanong lang ako. Si Zhao Feng ay may kalmadong ekspresyon. Sa hitsura nito, ang Free Life Evil Ghost Flower ay talagang isang napakahalagang kayamanan sa mga cultivator ng demonic Dao. Ang pag-clone ng mga lihim na pamamaraan ay mga pamamaraan na mayroon lamang ang mga Sacred Lords. Malilinang lamang ng isang tao ang gayong lihim na kasanayan pagkatapos maabot ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm, o marahil ay isang partikular na malakas na baguhan na Sacred Lord. Ang lakas ng isang clone ay nauugnay sa antas ng lihim na kasanayan, kaya ang isang halamang gamot na maaaring magpapataas ng lakas ng isang clone ay lubhang mahalaga. Ito ay kapareho ng pag-upgrade ng ranggo ng isang kasanayan. Matapos malaman ang paggamit ng Free Life Evil Ghost Flower, naramdaman ni Zhao Feng na mas walang silbi ito sa kanya. Si Zhao Feng ay pumasok muli sa Spiritual Pet Garden pagkatapos lumabas sa metal na silid. Kailangan mo ba akong alagaan ang iyong espiritual na mga alagang hayop o sanayin sila? O may gusto ka bang bilhin? Isang maikling matanda ang dahan-dahang lumapit. Kailangan ko ng 10 Emperor level na lumilipad na hayop. Sa pagkakataong ito, pumili si Zhao Feng ng 10 Dragon-Winged Eagles, na maaaring ituring na isang maliit na grupo ng mga lumilipad na hayop. Pagkatapos umalis sa Spiritual Pet Garden, binigyan ni Zhao Feng ang 10 Dragon-Winged Eagles ng tig-1 na piraso ng Dragon Jade. Ang 10 pirasong ito ng Dragon Jade ay ang mga ninakaw ng maliit na pasang magnanakaw mula sa mga Emperor at Quasi-Sacred Lords sa munting mundo ni Zhao Feng. Ang Draconic Providence sa loob nila ay naibigay na sa ika-9 na prinsipe. Shua. Ang 10 Dragon-Winged Eagles bawat isa ay humawak ng isang piraso ng Dragon Jade, pagkatapos ay lumipad sa kalangitan sa iba't ibang direksyon. Wala nang maraming oras hanggang sa matapos ang paglilitis sa Crown Prince. Kailangan nating mag-ipon ng mas maraming Draconic Providence hanggat kaya natin. Dahil pumayag si Zhao Feng na tulungan ang ika-9 na prinsipe at kinuha ang isa sa mga posisyon, malinaw na ibibigay niya ang lahat. Matapos makapasok sa Heaven's Legacy City, walang aalis para magtipon ng higit pang Draconic Providence. Ang bawat isa ay magdaragdag ng kanilang sariling lakas sa pamamagitan ng paghahanap ng kapalaran sa Heaven's Legacy City. Noong nakaraan, sinubukan ng ilang beast tamers na gumamit ng mga beast para mangalap ng Draconic Providence, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Magiging masama kung ang mga hayop ay makatagpo ng panganib habang nagtitipon ng Draconic Providence at nawala ang Dragon Jade. Si Zhao Feng ay iba sa kanila. Nakikita niya ang anumang nakita ng lumilipad na hayop sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Kung may anumang panganib, maaari lamang niyang bigyan ng babala ang mga espiritual na alagang hayop na umalis o gamitin ang kanyang Eye of Heaven para tulungan sila. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari dahil sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Kung wala siya nito, hindi niya magagawang ibahagi ang halos 20 lumilipad na hayop ng sabay-sabay, hindi pa banggitin ang lahat ng iba pang bagay na kailangan pa niyang gawin. 10 araw ang lumipas sa isang iglap, at ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng sa wakas ay nagkaroon ng tipak ng hindi namamatay na katangian. Naabot din ni Jing Kai ang Quasi-Sacred Lord level. Ito ay isang magandang bagay para sa buong koponan. Sa araw na ito, ang pangkat ng ika-9 na prinsipe ay dumating sa field sa pinakasentro ng Heaven's Legacy City. Sa harap ng isang nakasisilaw na fountain ay mga metalikong hakbang na ginawa mula sa isang napakakakaibang material. Sa itaas ng mga hakbang ay may kulay abo at puting entablado na bato. Ang mga miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay lumakad papunta sa entablado ng bato. Weng. Kinuha ng ika-9 na prinsipe ang Pseudo Crown Prince Seal at itinatak ito sa kulay abo at puting entablado ng bato. Weng. Boom. Boom.
Ang buong batong entablado ay nagsimulang tumaas sa hangin, at gayon din ang lahat ng nakatayo dito. Sa himpapawid sa itaas ng Great Gunlord Dynasty, sa wakas ay nagpakita ng ilang larawan ang isang madilim na screen. Kahit na may mga sensing array sa pseudo-Crown Prince seals, wala silang epekto sa Heaven's Legacy City. Kapag nagsimula na ang ikatlong yugto at ang mga prinsipe ay bumangon sa himpapawid ay muli silang makikita ng labas ng mundo. Sa wakas makikita ko na sila ngayon. Ang laro ng ikatlong yugto ay magsisimula na. Nagtataka ako kung anong laro ang Heaven's Legacy City sa oras na ito. Lahat ng nasa labas ng mundo ay nagtataka kung paano magpapatuloy ang ikatlong yugto. Ang apat na yugto ng bato ay lumutang sa hangin, at bawat isa ay kumuha ng isa sa mga pangunahing direksyon, na bumubuo ng isang parisukat. Weng. Isang transparent na elder ang biglang lumitaw sa gitna ng apat na prinsipe. Mula sa estado ng matanda, masasabi ng isa na siya ay isang makina mula sa isang Heaven's Legacy City. Apat na prinsipe, magsisimula na ang pag-aaway sa pagitan ng mga prinsipe. Tunog ng boses ng nakatatanda. Ako ang judge ng larong ito. Isang itim na piraso ng metal na hindi makita ng maayos ang lumitaw sa kamay ng matanda. Sa pagkakataong ito, magbubukas kami. Biglang itinapon ng matanda ang itim na piraso ng metal, at naglabas ito ng mahiwagang liwanag. Jang. Ang itim na piraso ng metal ay lumutang sa hangin at mabilis na lumawak, at mayroong ilang mga tunog ng pagsabog. Ang itim na piraso ng metal sa wakas ay naging isang metal na bagay na pumuno sa espasyo sa pagitan ng apat na prinsipe. Ang board sa isang laro ng chess ay naitakda na. King of Gods, Kabanata 984. Candy. Ang apat na prinsipe at ang kanilang mga koponan ay nakatayo sa batong entablado at tumingin sa masalimuot na maze palace sa harapan nila. Ang maze palace na ito ay ginawa mula sa isang itim na metal na material, at lumutang ito sa gitna ng apat na prinsipe na parang isang chessboard. Gayunpaman, ang maze palace na ito ay talagang ibang mundo sa kabuuan. Una, maraming tao ang pipiliin ng random mula sa bawat koponan ayon sa kabuuang dami ng tao at papasok sa maze palace. Biglang tumunog ang malinaw na boses ng matanda. Ho! Weng! Agad na lumitaw ang isang luma at komplikadong hanay sa mga batong entablado na kinatatayuan ng apat na prinsipe, at isang kakaibang pag-alon sa kalawakan ang nakalok sa maraming tao. Mula sa entablado ng bato ng ikasyam na prinsipe, ang pilak na liwanag ay kumislap sa paligid ni na Old Ying, Su Qingling, Jing Kai, at Zhao Fang. Whoosh! 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 Nawala ang apat sa batong entablado ng Ninth Prince. Kasabay nito, nakita ng ikasyam na prinsipe, si Zhou Suer, at ang iba pang pangkat na lumitaw ang apat na iyon sa iba't ibang lokasyon sa Maze Palace. Nakakaibang kakayahan. Hindi napigilan ni Zhou Suer na mapabuntong hininga. Tulad nila, ang isang tiyak na bilang ng mga miyembro ng iba pang prinsipe ay na-teleport sa Maze Palace. Sila ang mga piraso ng chess para sa mga prinsipe. Ang mga prinsipe lamang ang maaaring makipag-usap at magdirekta sa mga miyembro sa loob ng gumagalaw na Maze Palace sa pamamagitan ng paggamit ng pseudo-Crown Prince seal. Sinabi sa kanila ng transparent na elder ang mga patakaran ng laro. Kung magkita ang dalawang tao sa Maze Palace, magkakaroon ng kakaibang tanawin, at ang mananalo ay makakakuha ng 10% ng Draconic Providence mula kay Dragon Jade ng natalo. Nangangahulugan ito na ang mga labanan ay ganap na random. Hanggat dalawang tao ang nagkita sa Maze Palace, isang kakaibang labanan ang lilito. Ang transparent na matanda ay nagbigay ng isang malabong ngiti habang nakatingin sa maze na palasyo. Ililipat ba ng bawat prinsipe ang kanilang Draconic Providence sa mga miyembro sa loob ng Maze Palace? Kawili-wili. Siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang paligid habang nakatayo siya sa loob ng Maze Palace. Ang lahat ng kanyang mga pandama ay mahigpit na pinaghihigpitan dito. Ni hindi niya maramdaman kung ano ang nasa kabilang bahagi ng itim na pader. Ang kisame ng Maze Palace ay ginawa din mula sa itim na metal na material na lumikha ng mga dingding, ngunit nakita ng mga prinsipe kung ano ang nangyayari sa loob ng Maze Palace mula sa labas. Mula sa pananaw ng mga nasa labas ng mundo, ang Maze Palace ay isang chessboard na ilang daang yarda ang lapad, at ang mga tao sa loob nito ay maliliit na piraso ng chess. Ang mga prinsipe ay parang mga Diyos na maaaring tumingin sa ibaba at magdirekta sa kanilang mga miyembro ng pangkat. Weng! Weng!
Naging mas maliwanag ang Dragon Jade ni Zhao Feng nang magsimulang punan ito ng Draconic Providence. Disente ang sitwasyon natin ngayon. Hindi bababa sa Josuer ang hindi pumasok sa Maze Palace. Boses ng ika-9 na prinsipe ang umalangaw-ngaw sa isip ng lahat sa pamamagitan ng Dragon Jades. Ibig sabihin ba nito ay pumasok na ang mga doktor mula sa ibang grupo? Agad na tanong ni Zhao Feng. Ganyan talaga. Sagot ng ika-9 na prinsipe. Ang 4 mula sa pangkat ng 9th prince na pumasok sa Maze Palace ay sina Old Ying, Zhao Feng, Su Qingling, at Jing Kai. Hindi nila nakuha si Shi Yulei, na medyo malakas, ngunit hindi rin nila nakuha si Zhou, na isang mahinang manlalaban. Sa kabuuan, maaari itong ituring na mabuti. Sa kabilang banda, isang doktor na hindi dalubhasa sa labanan ang pumasok para sa pangkat ng 8th prince. Talagang garantisadong matatalo sila sa sandaling makatagpo sila ng sinuman sa Maze Palace. Gaya ng inaasahan, malaki ang naging papel ng swerte sa ikatlong yugto. Ano ang susunod nating gagawin? Narinig ang malamig na boses ni Su Qingling. Hindi siya masyadong malakas, kaya medyo natakot siya. Babalaan kita kung may mga mapanganib na kaaway na lumitaw sa paligid mo. Tunog ng boses ng ika-9 na prinsipe. Hindi ganoon ka-simple. Sigurado si Zhao Feng. Nakikita ng 4 na prinsipe ang nangyayari sa loob ng Maze Palace, kaya hindi mo maiiwasan ang isang tao dahil lang sa gusto mo. Sinubukan ng larong ito ang pagsusuri at kontrol ng mga kakayahan ng isang prinsipe. Kung ang ika-9 na prinsipe ay bihasa sa pagiging isang commander, magagawa niyang idirekta si Su Qingling na umiwas sa mga away habang hinahayaan sina Zhao Feng at Old Ying na lumaban sa mga mahina ng ibang koponan. Zhao Feng, ang Sacred Lord Black Demon ay papunta sa iyo. Ang ika-13 prinsipe ay dapat na nagbibigay ng direksyon sa Sacred Lord Black Demon. Ang boses ng ika-9 na prinsipe ay narinig sa isip ni Zhao Feng. Old Ying, may isang medyo mahinang quasi-Sacred Lord sa kaliwa mo. Kumaliwa, pagkatapos ay pumili ng landas na patungo sa kanan. Su Qingling, pumunta sa iyong kanan. Mas kaunti ang mga tao doon. Subukan mong iwasan ang away. Ang 4 na prinsipe sa mga stone stand ay ganap na nakatutok habang nakatingin sila sa Maze Palace. Inilagay nila ang kanilang mga kamay sa pseudo Crown Prince seals at nakipag-usap sa mga miyembro sa Maze Palace at inutusan silang agawin ang Draconic Providence mula sa iba. Magsimula na ang mga laro. Ang malinaw na tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Boom! 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 Agad na nagsimulang gumalaw ang mga metal na pader sa Maze Palace. Ang ilang mga pader ay lumubog sa lupa habang ang iba pang mga pader ay lumitaw ng wala saan. Ang gumagalaw na Maze Palace ay nagpapataas ng kahirapan para sa mga prinsipe na magbigay ng direksyon. Mahinang sabi ni Zhao Feng. Dahil patuloy na nagbabago ang tanawin, kailangang bigyang pansin ng mga prinsipe ang sitwasyon ng bawat miyembro at bigyan sila ng malinaw na direksyon sa lahat ng oras. Higit pa rito, ang isang pabago-bagong tanawin ay maaaring pigilan ang mga miyembro sa pagsasaulo ng mapa ng Maze Palace. Ang kakayahang makita sa pamamagitan ng God's Spiritual Eye ay hindi rin gumagana. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumingin sa isang pader sa tabi niya, ngunit hindi niya ito makita. Zhao Feng, ang Sacred Lord Black Demon ay lumalapit mula sa iyong kaliwa. Biglang sabi ng ika-9 na prinsipe. Malinaw na, habang ang ika-9 na prinsipe ay abala sa pamamahala sa iba, nakalimutan niya ang tungkol sa sitwasyon ni Zhao Feng. Ika-9 na prinsipe, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Jing Kai o sa akin. Tumutok lang sa pagdidirekta kay Old Ying at Su Qingling. Sinabi ni Zhao Feng sa ika-9 na prinsipe. Isang nakakatakot na malamig na panggigipit ng demonyo ang biglang lumitaw mula sa isang daanan sa kanyang tagiliran. Whoosh! Whoosh! Zhao Feng, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Ang Sacred Lord Black Demon ay may malupit na ngiti habang papalapit kay Zhao Feng. Si Zhao Feng ay may kalmadong ekspresyon. Ini-inspection niya ang kanyang paligid habang nakatingin sa Sacred Lord Black Demon. Weng! Weng! Nang 10 metro na lang ang layo ng dalawa sa isa't isa, biglang nawala ang mga tanawin sa kanilang paligid. Whoosh! Si Zhao Feng at ang Sacred Lord Black Demon ay lumitaw sa ibang lugar. Kapag nagkita ang dalawang tao, magkakaroon ng pagbabago sa tanawin. Bulong ni Zhao Feng sa mga patakaran na sinabi ng transparent na elder.
Ang lugar na ito ay isang kapatagan na puno ng maraming kakaibang puno na 1,000 yarda ang taas. Parehong lumitaw sa lugar na ito sina Sacred Lord Black Demon at Zhao Fang. Uncle, Uncle, ang saranggola ko ay nakaipit sa punong iyon. Maaari mo bang kunin ito para sa akin? May isang maliit na bata sa tabi ni Zhao Fang at Sacred Lord Black Demon na tumatalon-talon. Bata, tanga ka. Ang Sacred Lord Black Demon ay iwinagayway ang kanyang mga damit sa galit, at isang pagdagsa ng itim na kapangyarihan ng demonyo ay bumuo ng isang dragon na umaksyon patungo sa maliit na bata. Weng! Isang invisible na hadlang ang biglang lumitaw sa paligid ng maliit na bata, at ang pag-atake ng Sacred Lord Black Demon ay nabalik sa kanya. Ang Sacred Lord Black Demon ay tumalon sa takot at agad na inilabas ang kanyang palad, na nagpawalang bisa sa pag-atake. Sacred Lord Black Demon, sa ngayon, ikaw at si Zhao Fang ay nasa isang laro. Hindi mo maaaring saktan ang maliit na bata. Sa halip, kailangan mong gawin ang sinasabi niya. Ang tinig ng 13 prinsipe ang narinig sa isipan ng Sacred Lord Black Demon. Kalokohan, itong batang brat na ito. Nanlalaki ang mga mata ni Sacred Lord Black Demon sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Noong una ay inakala niya na lalabanan niya si Zhao Fang pagkatapos makipagkita sa kanya, ngunit sa halip ay pumasok sila sa isang kakaibang laro at kailangang sundin ang mga patakaran. Zhao Fang. Biglang napagtanto ng Sacred Lord Black Demon na si Zhao Fang ay lumilipad na patungo sa isang puno na may nakaipit na pulang saranggola. Ho! Agad na tumalon sa ere ang Sacred Lord Black Demon at hinabol si Zhao Fang. Anong nakakatakot na gravity? Naramdaman ni Zhao Fang ang isang invisible force of gravity na dumaan sa kanya. Habang mas mataas ang kanyang paglipad, mas malakas ang gravity. Ang punong ito ay 1,000 yarda ang taas. Hindi nakaimik si Zhao Fang. Ang maliit na bata ay nagpapalipad ng kanyang saranggola ng ganito kataas sa hangin. Sa hitsura nito, dapat ay peke ang tanawing ito, at ang mga nilalaman ay ginawa ng Heaven's Legacy Race, kaya hindi ito masusukat ng normal na mga pamantayan. Boom! Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body, at ang kanyang katawan ay nagpakawala ng maningning na gininto ang kidlat ng kidlat. Sa tulong ng Sacred Lightning Body, tumaas ng husto ang paglaban at bilis ni Zhao Fang. Whoosh! Agad na umangkas si Zhao Fang ng 100 yarda. May malakas na gravity dito. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon, ngunit mayroon siyang Sacred Body at may mas malakas na pagtutol. Black Demon Flash. Ang mga itim na apoy ay tumaas sa paligid ng Sacred Lord Black Demon, at isang surge ng itim na apoy ang umiikot sa kanyang mga binti. Ho! Ang surge ng itim na apoy ay sumabog sa ilalim ng kanyang mga binti, at siya ay umangkas paitaas na parang dumudulas siya sa hangin. Nang walang sinasabing anuman, sinindihan ni Zhao Fang ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Bam! Sa sunod-sunod na pagsabog, ang bilis ni Zhao Fang ay nadagdagan sa limitasyon, at siya ay bumaril patungo sa puno. Dahil si Zhao Fang ay kumilos ng isang hakbang na mas maaga kaysa Sacred Lord Black Demon, matagumpay niyang nakuha ang pulang saranggola. Zhao Fang, akin ang saranggola. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal habang siya ay umaakyat. Blood Devil Charge. Si Zhao Fang ay natabunan ng apoy, at may mga tunog ng pagsabog sa paligid niya. Nagsimulang lumitaw sa likuran niya ang imahe ng isang pulang dugong araw na may umiikot na whirlpool sa gitna. Ho! Shua! Ang mga pakpak na kulay scarlet o dugo ni Zhao Fang ay nag-iwan ng bakas ng kulay dugo na liwanag habang ang pulang dugong araw sa likod ng kanyang likuran ay naglabas ng ningning ng ginto at pulang liwanag. Sa pagdaragdag ng Blood Devil Charge, si Zhao Fang ay parang isang sinaunang Golden Crow habang sinisingil niya pababa ang saranggola. Boom! 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 Ang gravity na pumipigil kay Zhao Fang kanina ay tumulong sa kanya at itinulak ang kanyang bilis sa maximum. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon. Nanginginig ang kanyang puso, at ramdam niya kung gaano kalakas ang karga ni Zhao Fang kahit na mula sa ganitong kalayuan. Ang Sacred Lord Black Demon ay hindi dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan, kaya malinaw na hindi siya makikipag-away kay Zhao Fang. Agad siyang tumabi at naiwasan ang atake ni Zhao Fang. Hihihi, palam. Si Zhao Fang ay hindi nag-abala sa Sacred Lord Black Demon at mabilis na tumakbo patungo sa lupa. Ho!
Si Zhao Feng ay pamitik at ibinigay ang saranggola sa maliit na bata. Salamat po, Uncle. Mayroon akong isang piraso ng candy para kay Uncle. Masayang kinuha ng batang lalaki ang saranggola at iniabot ang isang maliit na mabilog na kamay. Tahimik na nakahiga dito ang isang substandard na God Crystal. Namilog ang mga mata ni Zhao Feng saglit bago mabilis na inalis ang substandard na God Crystal. Gago, Zhao Feng. Kara-rating lang ng Sacred Lord Black Demon at akmang sasalakayin si Zhao Feng, ngunit isang mekanikal na boses ang tumunog sa sandaling ito. Tagumpay, Zhao Feng. 10% ng Draconic Providence sa loob ng Dragon Jade ng Sacred Lord Black Demon ay dumaloy sa Dragon Jade ni Zhao Feng. Ho! Weng! Nagsimulang umikot at nawala ang mga tanawin sa paligid nila. Bumalik si Zhao Feng sa Maze Palace, ngunit iba ang kanyang lokasyon. Mukhang lumitaw siya sa isang random na lugar sa Maze Palace. Kaya ganyan yan. Matapos itong maranasan sa unang pagkakataon, naunawaan ni Zhao Feng ang halos lahat ng mga patakaran ng laro.